Opo. Ayan, hanggang dyan mga kabiyahe, kung makikita nyo ay talagang halos hanggang tuhod na yung tubig. Eto. Nag-update lang po, nag-update lang po. Ayan po. Ito, nakakaranas din ng pagbaha yung kanilang lugar dito mga kabiyahe. Oh. Medyo mataas na rin pala yung tubig. Oh. Opo. Ayan, dito ay baha rin mga kabiyahe. Hanggang dito at itong kabuuan nga po. Opo. Opo, ayun. Sabi nga po ni ate na pag dito tayo dumiretso ay talagang malalim. Ito, malalim. Itong umaga mga kabiyahe. At ngayon ay iikutin ulit natin ang mga lugar at mga barangay dito sa Santa Cruz, Laguna, kung saan ay dumaan ang bagyong Dante tsaka Emong. Gusto ko sana ipakita ulit sa inyo mga kabiyahe yung mga lugar na binaha dito sa aming bayan, at puntahan yung mga barangay at nakakaranas ng baha dahil nga sa tatlong bagyo yung dumaan dito sa Laguna, at talagang walang tigil ang ulan. Hindi lang talagang ulan, talagang napakalakas na ulan mga kabiyahe, at walang humpay na ulan. Dito ulit tayo sa highway ng Patimbao, kung saan ay nakita nyo naman kung sa nakaraang vlog ko na talagang binaha kahapon. Ay hindi ako nakapag-vlog kasi gawa nga po ng talagang napakalakas ng buhos ng ulan. Tignan natin kung baha pa rin ba rito sa highway ng Patimbao mga kabiyahe. Buti naman sa ngayon ay wala namang pagbaha na nangyari, at mabilis namang humupa yung baha rito sa highway ng Patimbao. Balikan ulit natin yung barangay Bubukal. Nandito na nga tayo sa Bubukal mga kabiyahe. Dito nga makikita nyo na wala nang pagbaha, at buti naman ay mabilis na humupa yung tubig, na kung saan talagang walang tigil lang pag-ulan dito ng ilang araw. At dito naman tayo sa harapan ng Sunstand Mall. Subukan naman natin dito kung gaano pa kataas yung tubig. Dito medyo mataas pa pala yung tubig dito mga kabiyahe. Baha pa rin pala dito. Yan sa barangay Katib. Ito, baha pa rin, no?
medyo malalim ang tubig. Balik tayo at malalim ang tubig. Malalim. Balik tayo. Medyo malalim ang tubig. Nakita nyo naman mga kabiyahe kung gaano kataas yung tubig. Kasi yung nasa unahan natin, yung ano, ay malamang na aabutin yung ano natin, panggilid natin. So hindi na natin isinuong yung motor natin na si Max dahil nga sa medyo mataas pa yung tubig. Although may nakikita naman tayo na mangilan-ngilan na motor na nakakalampas, pero doon sa nasa unahan natin na kasalubong ay truck, ay malamang malaki yung magiging alon na haharapin natin doon mga kabiyahe. Kaya punta naman natin ang Bagong Bayan, ang palengke, at kung saan pang barangay na may pagbaha. Kala ko ititirik na tayo kanina mga kabiyahe. Nasa ano na eh, nasa apakan ko na yung ano eh, yung tubig. Eh hindi na ako nangas na diretso pa yung ano, yung pagpunta natin doon sa ano, sa Metro Central nga, para naman may pakita ko nga sa inyo yung ano, yung kung hanggang sa yung baha. Ganda na yung panahon at dito malamang baharing kahapon, no? Ang laki ng portion na may bahari sa mga tabi. Halos ano na kasi magdamag nang hindi masyadong umulan kagabi, kaya siguro na gano'n nadagdagan yung tubig. Dito na tayo sa Bagong Bayan. Tingnan natin dito. Wala na rin mga kabiyahe, oh. Mababa na rin yung tubig dito. Ito. Wala na pagbaha sa Bagong Bayan. Buti naman at kahit papaano naman ay mga kababayan natin ay makapag-ayos-ayos ng kanilang mga gamit. Tayo sa ano, sa Tuangil Sur, dito sa Monserrat Subdivision, kasi ito isa rin sa mga barangay na binabaha pagka may mga matitinding ulanan.
tayo namamata na pagbaha kasi pagka matinding ulan dito talaga baha. Dito nagsisimula ang baha na rito pagka yung talagang ilang araw na ulanan. So wala namang pagbaha rito sa Montserrat. Doon lang, doon sa ano. Eto, yun lang, itong lugar lang na ito. Eto. Eto, dito. Ito na yung pagbaha rito, mga kabiyahe. So, labas na tayo dito sa Montserrat. Maliit na portion lang dito sa subdivision ng Montserrat ang may pagbaha. Pero umuulan. Ito. Maambon pa eh. Kaya ka daw mambon. Tayo sa tingnan naman natin ang ilog, mga kabiyahe. Kasi kahapon ay medyo tumaas pero hindi pa naman siya umaapaw. Mataas pa rin naman pala. Pero kalmado yung walang masyadong agos. So sa ngayon, mga kabiyahe, ay ito yung ilog. Ito ngayon ang ilog dito sa Santa Cruz, mga kabiyahe. Hindi naman siya ganun kataasan, pero pagka nagdire-diretso nga itong pag-ulan ay baka maaaring umapaw na ito. Medyo malapit na kasi. Ayun o. Medyo mataas-taas pero ano naman, kalmado siya. Pahina lang yung agos. At ito nga, mga kabiyahe, ito yung Santa Cruz River. Ayan. Ayun yung papunta ng palengke. At ito yung likod nga ng munisipyo. Medyo mataas-taas na rin. So punta pa tayo sa mga barangay, sa mga ilang barangay pa rito, mga kabiyahe. Ayun nga, naipakita ko nga sa inyo yung lagay ng aming kailugan dito sa Santa Cruz, na kahit na medyo mataas pero hindi pa naman siya ganun kalaki para naman umapaw.
tingnan ba natin ang Barangay Pantalan. Isa rin kasi ang Barangay Pantalan sa mabilis bahain pagka yung talagang umuulan. Tulad nga nitong mga nakaraan na ilang araw nga na buhos ang ulan, ay tingnan natin kung at yun nga mga kabiyahe, tulad nga na sinabi ko ay talagang eto, baha na nga rin mga kabiyahe. So hindi na nga tayo makakadaan kasi gawa nga ng mataas ang tubig, halos hanggang hita na naman to mga kabiyahe, oh. Ayun, oh. Pero hindi na tayo didiretso doon, hindi na natin isusuong si Max. Papakita ko lang sa inyo mga kabiyahe. Talagang halos kalahati na nung motor yung taas ng tubig. At dito nga yan sa Pantalan. So mataas mga kabiyahe, oh. Uwi na tayo. Mga motor nila dito na lang ipinarada kasi nga talagang hindi siguro talaga kakayanin na ipasok pa sa loob. Tayo sa palengke. Yan. Nasa palengke na tayo. Ikot-ikot. So tuloy pa rin ang mga negosyo dito mga kabiyahe. Sana naman ang mga isda.
nga oh, mga kabiyahe. Baha na rin pala dito sa ano, sa may Santissima eh. Oh. Medyo mataas na rin pala yung tubig. Oh. Baha na rin. Ayun do, no? Ito ay papunta ng ano, papunta ng Santissima, mga kabiyahe. Baha na rin pala rito. Ito pakita ko sa inyo, ayun, baha na rin, no? So ito, lumusong na lang muna tayo. Ha? Lubog? Yeah. Hanggang saan ang tubig? Hanggang tuhod. Ayun nga mga kabiyahe. Iniwanan na lang natin yung motor natin na si Max para nga pakita natin yung sitwasyon dito sa Santissima, sa barangay Santissima. At nang sa ganon, may pakita ko sa inyo kung ano yung mga barangay dito sa Santa Cruz yung talagang naapektuhan ng pagbaha. Dahil nga sa ilang araw na pag-ulan ay talagang matindi yung pagbaha na nararanasan ng aming mga kababayan dito nga sa ano, sa barangay ng Santissima. At minabuti na nga natin na lumusong para naman may pakita ko sa inyo talaga ng ano, ng aktual, di ba? At ito nga ay mga nandito ay mga nakabota na nga. At hanggang tuhod yung tubig mga kabiyahe. Ito. Malaki yung ano, malaki yung portion na talagang baha dito. Kawawa. Hanggang loob ng bahay talagang pasok. So yun, hanggang doon sa dulo mga kabiyahe ay talagang ano, baha talaga mga kabiyahe. At ito yung barangay Santissima, Santa Cruz. At ito may tricycle na pumasok. Tayo masyadong katabi, baka tayo mahulog. Galog nila tatay yun, nila nanay, pasok ang tubig baha. Dito tayo dumaan sa taas. So yun nga mga kabiyahe, at naipakita ko nga sa inyo yung mga lugar at mga barangay nga po dito sa Santa Cruz kung saan ay talagang nakaranas sila ng pagbaha. Tulad nga ng nasa likod nga natin na dito sa barangay Santissima ay hanggang tuhod. Siguro kung didiretso tayo hanggang doon sa dulo papuntang Umboy ay baka hanggang bewang pa ang tubig mga kabiyahe. So ikot-ikot pa tayo dito sa ilang mga barangay pa rito sa Santa Cruz. So
sa school ng Santissima. Meron na rin mga backwest. Sa sa Green Village kung ano nang sitwasyon sa kanilang lugar. Sa Green Village. Mababa pa yung tubig dito. Pero yung ibang bahay may tubig sa loob. Ito tulad dito ay ayan, baha na rin pala dito mga kabiyahe. Halos hanggang tuhod na rin siguro yung baha dito. Kaya pa po? Oo, kaya pa. Ito mga kabiyahe. At yon, etong kahabaan na to ay talagang kung makikita nyo ay talagang lubog din sa baha. Subukan pa natin pumasok ng bahagya ron mga kabiyahe. Dito. Opo. Ayan, hanggang dyan mga kabiyahe, kung makikita nyo ay talagang halos hanggang tuhod na yung tubig. Ito. Nag-update lang po, nag-update lang po. Opo. Ako na to, nagsilang ng kwentong boske. Ito, nakakaranas din ng pagbaha yung kanilang lugar dito mga kabiyahe. Oh. Medyo mataas na rin pala yung tubig.
Opo. Ayan, dito ay baharin mga kabiyahe. Hanggang dito at itong kabuuan nga po. Opo. Opo, ayun. Yung sabi nga po ni ate na pag dito tayo dumiretso ay talagang malalim. Ito, malalim. Kaya babalik na tayo para naman ano. Nagsisimula na ulit na umulan. Ito, pa rin. Ito. Yeah. Ayun nga, bumubuhos na ang ulan mga kabiyahe. Woo! Ito, ano na to, binasilangan na to eh. Dito medyo may nahina. Naipakita ko nga sa inyo mga kabiyahe yung mga lugar at mga barangay dito sa Santa Cruz na nakaranas ng pagbaha. Tayo mga kabiyahe.